Nagpagtanding na ginagawa mo. Ganda mo kaya ang ngiti ko. Mapagtanding nila. Amen, amen. Thank you sa Panginoon. Matatapos lang po na mga gawain, matatapos ng April. Sobrang bilis ng panahon, mga kapatid. Ano po, hindi ko po alam kung binabantayan ninyo ang araw, pero sobrang bilis ng araw. Tapos na po ang first quarter. Tapos na, tatapos na rin ang April. Binabantayan niyo po ba? Ako po ay nagiging aware sa paano gano'ng kabilis tumatakbo ang ating oras. Ano po? Sobrang bilis po natin ay minsan din natin namamalayan ng panahon. Mukha natin, susunod na sabihin ko dito, Merry Christmas na. Sobrang bilis po ng panahon, mga kapatid. Ano po? Natatapos lang po yung issue sa lahat, and karoon tayo 7 last words dito sa ating church. Taas lang po kami na makita ng 7 last word natin. Wala? 7 last word. Nagkaroon sa, yung 7 last words. Okay. So, meron mga nakarating po mga 7 last words, yung mga highlights natin yung buwan na ito. And, ang ating po discussion ay yung kasunod naman nung napako si Jesus Christ at nabuhay at muling umakyat sa langit. Amen. And to think of this, hindi natin pwedeng kalimutan yung usapan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Are you excited? Excited po ba kayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? It's been so tough these days. Sobrang hirap ng mga nangyayari ng muling panahon. May crisis tayo sa langit. Sobrang taas ng biligin, so on and so forth. And ito yung mga pagkakataon na talagang makikita natin, mga kapatid sa Panginoon, na iba na yung hirap ngayon yung sa hirap na nakarapan. Amen? Ito ay naglalapit dun sa mga una pang sinabi na pabalik na ang Panginoon Jesus. Ano po? Maraming mga pagkakataon na yan mga namamatay. Ito mga nakauling panahon, kung dito po kayo nakatira sa Kabanbanan, sunod-sunod. May mga kakilala tayo na parang every week yata nasa langit kami. Sobrang dami ng mamaalam ngayon dito sa ating pong mundo. Hindi natin alam sa ating personal na knowledge na namin sila talaga pupunta. But the thing is, ngayon tayo po ay buhay, tayo po ay humihina. We can know these things. Amen? And kung tayo po ay hindi mamamantay bago bumalik ang Panginoon Jesus, nasaksihan natin ang kanyang muling pagbalik. Amen po ba? Are you excited? Ano po? Have you waited for Jesus? Iniintay ba natin ang Panginoon Jesus na dumating? Let's see, mga kapatid sa Panginoon. Pero, naranasan nyo na po ba for once or twice or and even sa buhay nyo na may iniintay kayo sa buwan ng pabalik? Nung bata po ako ay isa sa mga iniintay ko yung pag-uwi ni Papa galing sa trabaho. Kasi weekly umuwi yata si Papa mo or monthly. Pag umuwi siya, may pasalubong siyang tsaki. Yun ang iniintay ko pagka uuwi sa natin. So talagang nilook forward ko yung pasalubong niya na yun. And for a child, talagang yung pag-iintay ay nandoon. Ano po? Hindi ko alam kung may inintay pa kayo, pwede nag-iintay kayo sa kanila, sa answered prayer ninyo. Pero everyone was just waiting. Amen? At some point of our lives, nag-intay po tayo. At isa sa mga pinaka-iintay po talaga bilang Kristiyano, kayo po ay kayo po ay katulad ko. As a Christian, ang isa sa
iniintay talaga natin na muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi itong pagbabalik po ng Panginoon Jesus, hindi lang po ito symbolic. Hindi lang po ito symbol. Ano po? Hindi lang ito pag-asa, Panginoon. Hindi lang pag-asa galing sa Panginoon. Ito po ay pangako na talaga pong gagawin ng Panginoon. Kaya ngayong umaga ito, mga kapatid sa Panginoon, medyo i-breakdown natin ano ba yung mensahe na kailangan nating mahagip pag pinag-uusapan po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Para magkatap po natin yung ating pag-uusapan ngayon soon and very soon. Kapag tinanong tayo ngayon na babalik ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus soon and very soon. Malapit na bumalik ng Panginoon Jesus. Hindi ko alam kung paano po tinatanggap sa mga pusong isip ninyo na malapit na bumalik ang Panginoon Jesus, mga kapatid. Ano po? Pero pag-usapan natin yung ilang mga verses sa Bible na nagsasabi na pabalik na ang Panginoon Jesus. Number 1, sa Acts chapter 1, verse 10 to 11. Basahin po natin. Acts chapter 1, verse 10 to 11. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, this is the time ng paket ng Panginoon Jesus sa langit. At may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sino yung nila? Ito po yung mga apostles. Ano po? Sabi nila, kayo mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo dito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakit sa langit ay magbabalik dahil na nakita ninyo pag-akyat niya. Ang pagbabalik po ng Panginoon ay tiyak. Amen? Ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak. At kung papaano nakita natin na umakit ng Panginoon Jesus, ganoon din siyang babalik sa atin. Ano po? Itong mga anghel na ito, hindi nila sinabi na baka bumalik ang Panginoon Jesus. Malinaw po na sinasabi ng Biblia na magbabalik ang Panginoon Jesus. Sabi niya, itong si Jesus na umakit sa langit ay magbabalik dahil nakita niyo pag-akyat niya. The same Jesus who walked on earth, the same Jesus who died, the same Jesus who rose again, ay ma-experience po natin ulit. Amen. Yung Jesus na sinasamba natin ngayon, yung Jesus na hindi naman natin nakita pero pinanampalatayanan po natin, yung Jesus na nagtawid sa iyo sa lahat ng problema mo, makakapiling po ulit natin. Amen. And that is certain. Tiyak ang kanyang pagbabalik. The question is, do we really believe na babalik ang Panginoon Jesus? Hindi po tayo naghihintay sa isang event, sa isang programa, pero tayo po naghihintay sa isang tao. Amen? Hinihintay natin ang Panginoong Jesus. At ito po ay isang katotohanan na hindi po dapat natin iwinawaglit sa ating mga puso at isipan. Pabalik ang Panginoong Jesus at siya po ay makakapiling natin muli. Mga kapatid sa Panginoon, are you excited of that? Excited ba tayo na babalik ang Panginoong Jesus at tiyak ang kanyang pagbabalik? Isang angin, dalawang angin na nagsabi, ano ito hinihintay natin? Minsan, we get too busy na parang pag meron tayong ginagawa sa pansarili natin interest, we get too busy na hindi natin nasasaalang-alang. Balik na nga pala ang Panginoon Jesus. And sometimes, parang may nasa self-conscious natin, balik ang Panginoon Jesus. Mga kapatid, kapag babalik po ng Panginoon, ay tiyak. At ang napakaganda po sa pagbabalik ng Panginoon Jesus,
Hindi po ito basta obligation lang. Amen? Hindi lang ito basta dahil nangako ang Panginoong Yesus na siya ay babalik, gagawin niya ang kanyang pangako. Nakakabigay po ng confidence dahil katuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. But this is what we have to understand, mga kapatid sa Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoong Yesus ay more of an personal at hindi lang po obligation. Now, kapag sinabi po ng personal ang pagbabalik ng Panginoong Yesus at hindi obligasyon, ganito po yan. Babalik ang Panginoong Yesus kasi tayo po ay kanyang susunod. Amen. John chapter 14, verse 2 to 3. Sabi po dyan, I will come back and take you to be with me. Personal tayo, susunduin ng Panginoon. Hindi ko po alam kung naiintindihan niyo po yung pakay ng Panginoon na yun. Hindi tayo obligasyon sa Panginoon, pero ito po ay personal business ng Panginoong Yesus. Ang kanyang muling pagbabalik ay personal sa kanya kasi sabi sa kanyang salita, ako ay babalik and I will take you to be with me. Sa bahay ng aking Ama ay naroong maraming silid. Kung di totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. At kapag may maganda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik. Yan, sabi ng Panginoon Yesus. Kapag napaghanda ko na kayo ng inyong titirhan, ako'y babalik at sasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Mga kapatid sa Panginoon, ang pagbabalik ng Panginoon ay personal sa Kanya. Amen. At kilala niya kung sino ang sumusunod sa Kanya. Amen. Kilala niya sino yung nagmamahal sa Kanya. Kilala ng Panginoong Yesus sino yung nagdi-desire na maging kawaris niya. Kilala ng Panginoon sino yung nagdi-desire na makapiling siya. At ang kaligtasan na tinanggap natin ang magbibigay ng reunion sa Panginoon. Amen? If you have received Jesus in your life, meron tayong katiyakan na pagdating ng panahon, kapag gawa na yung ating mga condo unit sa langit, kapag gawa na yung ating titira sa langit, sabi ng Panginoong Yesus, I will come. Okay? I will come and take you to be with me. Amen. Amen. Do we have a grateful heart na babalik ang Panginoong Yesus para sa akin? Ano ang mensahe sa atin nun? Importante ka sa Diyos. Importante ka sa Diyos. Hindi siya babalik para gawin yung errands na magbalik dito sa lupa. Babalik siya dahil personal sa Kanya na ikaw ay sunduin. Para makapiling natin ang Panginoon. To be with Him. It is personal na kapatid sa Panginoon. Kaya kung iniisip natin na parang wala lang lahat ng itong ginagawa natin, parang wala lang lahat itong paglilingkod natin, no. Kapatid sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, kapag nagawa yung tirahan, kapag may paghanda na ng Panginoon, yung lahat ng iyon, babalik siya. Dahil kilala niya, sino yung kanyang mabalikan. Amen. This is a personal thing sa ating Panginoon Jesus. Personal ito. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, kapag bumalik ng Panginoon, kasama po ba tayo sa kanyang babalikan? Kasama po ba tayo na mayroong condo unit sa langit? O meron ba tayong mansion sa langit? Kasi wala tayong ibang reference ng magandang bahay. Hindi nandito. Pero I tell you mga kapatid sa Panginoon, kung ano yung nasa langit is far better kung ano yung nandito sa lupa.
Amen. At yan yung inihanda ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kapag ihanda ko na to, ako ay babalik at isasama ko kayo. And that is a personal thing to God. Kilala niya sino yung kanyang susunduin. Amen. Amen. Ang tanong ko mga kapatid sa Panginoon, ay hindi na lang po, babalik ba talaga ang Panginoon? Ang question is, kasama ba tayo sa susunduin ng Panginoon? Amen. At ang question ko dyan, kasama ba susunduin yung aking kapamilya ng Panginoon Jesus? Kasi certain pagbabalik ng Panginoon at personal ang kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik ng Panginoon Jesus, ito po ay hayag at glorious. Sorry kasi wala na ako ibang maisip. Naging Pinoy version na ito ating misal. Ang pagbabalik ng Panginoon ay hayag at glorious. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid sa Panginoon, ang pagbabalik ng Panginoon will be visible and glorious. Pag nagbalik ng Panginoon yung hindi secret. Amen? Lahat tayo malalaman natin. Hindi po pwede hindi natin malaman. Kaya yung assumption na, baka kinuha na yung kapatid natin na ganyan, hindi natin alam. Na wala lang sa ating memory ng mga assumptions na ganyan, mga kapatid sa Panginoon. Hindi po siya magiging totoo dahil sabi ng Bible, hayag ang kanyang muling pagbabalik. And it is glorious, mga kapatid sa Panginoon. Matthew chapter 24, verse 29 to 30. Sabi po dito, pagkatapos magkapigatian sa mga araw na iyon, this is the tribulation, mga kapatid, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 30, pagkatapos dinito sa langit ang tandaan ng anak ng tao, Jesus, mananangin sa lahat ng bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao. This would be revealed to us. Makikita ng lahat ang Panginoong Yesus. Ano sabi niyan? Nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Amen. Amen. Lagi ko po itong ini-imagine kapag po pagka nababasa ko itong scripture na ito, itong talata sa Biblia na ito, how would it be look like kapag dumating na itong panahon na ito? Madilim, may mga ganyan-ganyan, tapos may makapagtawis, di ba? Kaya pag sinasabi po nila na okay yung paligid natin, masaya tayo lahat, hindi pa darating ang Panginoon, yes, tama po yun. Kasi kapag po dumating na yung panahon at meron ng mga pagtangis, and so forth, darating ang ating Panginoon Jesus. Amen. And this will be revealed to us. Malalaman at malalaman mo. Sabihin mo sa katabi mo, malalaman mo. Malalaman mo na dumarating ang Panginoon Jesus. Nang may dakilang kapangyarihan at kadakilaan, it would be glorious, mga kapatid sa Panginoon. Natatandaan natin nang unang dumating ang Panginoon Jesus sa mundo. Paano sa unang dumating? It's very humble. Very humble. Sa manger, siya ipinanganak. Ano po? Isa pa dyan, he was rejected by many. Na-reject na sa sarili niya lugar Kaya siya nagbisyo sa ibang lugar. But this second coming, ang muling pagbabalik ng Jesus, ng Panginoong Jesus natin, ito po ay glorious. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Amen. At kadakilaan. Makikita natin lahat kung gaano kadakila ang Panginoon. Amen. No secrecy. Wala nang witness, full of glory and authority. Amen. No one will miss it. And no one will deny it. Every person will face it. Mga kapatid sa Panginoon, pag sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus, makikita talaga na kung ngayon po ay nararanasan natin ang presensya na and we are really in awe. Ito ang presensya ng Panginoon. Pagdating sa Panginoon, baka hindi na natin may sarang bibig natin sa sobrang kamangahan natin sa glory ng Panginoon. Kasi for the first time, siguro sa ating mga buhay, hindi ko alam kung nakita niyo na talaga ang glory ng Panginoon.
first time. Kung aabutin natin itong pagbabalik ng Panginoon, and this will be very, very soon. Kung bakit mawitness natin ito, mga kapatid sa Panginoon, it will be glorious. At makikita natin, baka sabi ko nga po, hindi na tayo makakatulog at manonood pa man, kasi ipapamalas ng Panginoon yung kanyang glory face to face. Amen. Amen. Walang secrecy, walang weakness, but it's full of glory and authority. Amen. No one will miss it, and no one will deny it. Kaya po gusto ko sabihin sa inyo, pag bumalik ang Panginoon Jesus, malalaman. Malalaman. Hindi tayo mag-wonder na, dumating na pala muli ang Panginoon. No. It will be revealed to us. Amen. Amen. At ang muling magbabalik ng Panginoon Jesus, ito ang ganda ng promise ng Panginoon. Ano po? Meron siyang dalang reward. Ang kanyang pagbabalik po ay may dalang gantimpala. Tutuwa po ba kayo na? Meron tayong reward sa Panginoon. But although we are not working things out, na dahil meron tayong reward sa Panginoon, ano po? But sabi ng Biblia, pagbalik ng Panginoon Jesus, meron siyang dalang reward. Hindi excited. Sobrang excited ako. Ano kaya yung reward niya? Kasi hindi ko tinatanggap yung earthly reward, yung mga lahat ng praises natin. Sabi ko, hindi sa akin yan. Sa Panginoon yan. Everything in me should get praise papunta sa Panginoon. Lahat na meron ako, lahat na nakakampish ko, I always directed it to God. Kasi naiintindihan ko po mga kapatid sa Panginoon at gusto ko po sabihin sa ating lahat na lahat ng meron tayo, lahat ng possessions natin, lahat na may dahil sa grasya ng Panginoon. Amen. Amen. And if we tend to receive all those rewards, galing ko naman, ganyan, praise, ganyan, hindi ko alam kung meron pa tayong rewards sa Panginoon. But this is certain. Sa pagbabalik ng Panginoon, daladala niya yung reward. At ibibigay niya po sa kanyang mga trusted, sa kanyang mga nagtiwala sa Panginoon. Revelation chapter 22 verse 12. Sabi po dito, at sinabi ni Jesus, this is John speaking, sinabi niya ito sa aklat po ng Revelation. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Woohoo! It is Jesus speaking. Makinig kayo, darating na ako. At ano sabi ng Panginoon? Dala ko ang mga gantimpala ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. The question is, what have you done? Pag-iisipin ko natin mga kapatid sa Panginoon, ano ka ba ang nagawa ko? Kasi sa ating ginawa, sabi ng Panginoon, may reward. And there are two realities pagdating po dito. Kung meron reward, meron din pong, hindi ko punishment, judgment. Amen? Reward for those who follow Him, judgment for those who reject Him. At hindi po natin naiwasan ito. Ito sinabitan ko, mga kapatid sa Panginoon, na sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus, reward, judgment. And I'm so excited for the reward. So excited. Gusto ko pong makita ano yung reward na ibibigay ng Panginoon because I am waiting for Him. And I am working for Him. Amen. Palakpak na po yung naghihintay. Ano yung reward? Palakpak na po yung excited sa reward ng Panginoon. At kapag pinag-usapan natin ito, hindi lang po basta usapin po ito ng pabuya o ng reward galing sa Panginoon. Ang pinakang pinagtutuunan ng pansin dito, mga kapatid sa Panginoon, at ang pinakang point of question dito, mga kapatid, yung bang pang-araw-araw na buhay po ba natin ay pinapamuhay natin sa kalooban ng Panginoon?
ginagawa po natin sa mundong ito ay may kinalaman sa eternity? Sige po, tanungin sa sarili mo. Yung bang pinagkakaabalahan mo ngayong punto na ito ng buhay mo, may kinalaman ba yan sa eternity? Sa pangwalang, ano ang Tagalog mo? Pangwalang katapusan. Eternity na lang, nahihirapan na ako sa Tagalog. Pangwalang hanggan, yung kanina. Mga kapatid sa Panginoon, yung po ba ating pinag-uubusan ng panahon ay may kinalaman sa pangwalang hanggan? Yung pang daily lives natin, meron ba siyang bigat doon sa darating na panahon ng pagbabalik ng Panginoon Jesus? Kasi tiyak ang pagbabalik ng Panginoon Jesus. At ang sabi sa kanyang salita, babalik sa atin kung siyang dalang lugar. At gagampalaan niya base sa kanyang ginawa. I'm asking myself, ano na nga ba ang ginawa ko? Ano na nga ba ang trabaho ko? Ano na nga ba ang nakaka-accomplish ko? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Naglingkod na nga ba ako? O hanggang ngayon ako pa rin pinaglilingkod ko? That's a question, mga kapatid sa Panginoon. Because everything we did for Jesus will be rewarded. And those who reject Jesus, they will face judgment. At itong katotohanan na ito ay hindi po natin naiman. Itong katotohanan na ito ay hindi po natin naisa sa walang mahal. Because this real. This is the truth. Darating tayo sa panahon na ito, mga kapatid. Ano po? Ang pagbalik ng Panginoong Jesus ay parang tip sa gabi. Sobrang all nila na. Parang kasi pag-delay, parang magdala, parang nagkakaroon ako ng negative connotation. Pasensya na po. Pero, yan sabi ng Biblia. Ang pagbabalik ng Panginoon ay para katulad ng magdala ko sa kanya. Kung alam niyo po na may magdala ko sa bahay ninyo, anong gagawin ninyo? Para mamayang gabi may magdala ka. Dahan-dahan. Nung anong hihanda? Spaghetti. Anong hihanda ninyo? Pansin. Magpapansin ko yung magdanakaw. Hindi mga kapatid sa Panginoon, the day of the Lord will come like a thief in the night. Amen. Amen. Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 2. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magdalaka sa gabi. It is unexpected, mga kapatid sa Panginoon. Sa palagay po natin, kung expected natin na may magdalaka, makakapagnakaw ba kaya talaga sila? Because it is unexpected. Kaya sila nagkapagnakaw, hindi ko kasi inaasahan na pag dinagay ko pala yung bag ko parang pang-mark sa Jollibee, pag dinagay ko doon, pwede parang kunin ng iba. Di ba? Mga ganyan tayo kilala eh. Para hindi mawala ng upuan sa Jollibee o sa mga pasto, dalagay na yung bag. Pagbalik niya, wala na yung bag niya. Kasi hindi niya inaasahan ang mangyayari. Ganyan din po pagbabalik ng Panginoon Jesus. It would be unexpected, but for those who wait for Him, would expect His coming. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, are we really waiting to Jesus? Are we really waiting sa Panginoong Jesus? Nag-iintay po ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Matthew chapter 24, verse 44. Kaya lagi kayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Parang sobrang, magkalaban yung sentence na yun. Tingnan nyo po lagi kayong maging handa. Okay?
Sumunod, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Paano ka magiging handa kung di mo inaasahan? Parang hirap i-reconcile, pero mga kapatid sa Panginoon, this is not just talking sa pag-iisip natin, babalik ng Panginoon Jesus. Ang katotohanan na babalik ng Panginoon Jesus ay nagsasabi sa nag-turn on ng ating mga boto para po gumawa po tayo bilang paghahanda. Now, the question is, paano nga ba tayo paghahanda? Kasi a lot of people are busy, distracted, and unprepared. Mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo naghahanda kapag nandiyan na ang Panginoon. Bigyan at tulad. Maghahanda tayo bago dumating ang Panginoon. Paano nga ba tayo maghahanda? Paano? Sige nga po. Philippians chapter 3. Ito po ang isa nakikita ko na paghahanda na dapat po natin ginagawa mga kapatid sa Panginoon. Philippians chapter 3 verse 10. Sabi ni Apostle Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghirap at muling at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Mga kapatid sa Panginoon, gusto natin maganda sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Hangarin po natin na lubos sa makilala si Kristo. Habang nandito po tayo sa lupa, mga kapatid sa Panginoon, pagsikapan po natin na kilalanin yung Kristo natin sinasamba. Amen. Kaya sabi ni Paul, tinutuloy ko ang lahat ng bagay na walang katuturan kung ikukumpara sa pagkakakilala ko sa ating Panginoon. Ganun kalayo ang pagtrato ni Apostle Paul sa ibang bagay kumpara sa pagkakakilala niya sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi dapat ganun din kung kalayo talaga yung pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Remember when the Bible says na kapag mas mahal mo yung asawa, kapag mahal mo yung anak, kapag mahal mo yung isang bagay, tas mahal mo din, ay hindi ka nararapat sa Panginoon. Nabasa niyo ito ba some person mahal mo? Why? Masama, sinasabi ba ng Biblia na dapat hindi natin mahal ang ating pamilya? Sinasabi ba ng Bible na dapat hindi tayo nagtatrabaho? Sinasabi ba ng scripture na dapat hindi natin pinapahalaga ng mga bagay na ito? Of course not. But what the Bible is saying is that anything na lalapit sa pagmamahal natin sa Panginoon, hindi na tayo naranakan sa paglilingkod sa Panginoon. That's the whole of the serving God, mga kapatid sa Panginoon. Kapag mayroong bagay na lumalapit sa pagkakilala, sa kagustuhan natin makilala ang Panginoon, that draws the line. Pag tinanong tayo, mahal mo ba ang Diyos? Yes. Mahal mo ba ang iyong pamilya? Yes. Pero pagdating sa punto na kailangan na natin tingnan sino uunahan, then makikita ko kung gaano kalayo yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, mga kapatid sa Panginoon, I consider these things na waste. I consider these things na walang kwenta, walang value. Why? Kumpara sa kagustuhan ko na makilala ng Panginoon Jesus. Mga kapatid, anong ginagawa natin para mas makilala natin ng Panginoon Jesus? Do we experience the power of salvation? Do we experience the power of resurrection? Makibahagi sa paghihirap. Pag hirap na, nagreklamo na tayo sa Lord. Lord, ang hirap na po ng buhay. Hindi pa yun. Mas mahirap pa. Lord, ang hirap mag-share ng gospel. Hindi pa yan. Mas mahirap pa yan. Mga kapatid sa Panginoon,
kung talagang tayo naghahanda, mga kapatid sa Panginoon, kilalanin po natin ang gusto ng Panginoon. Hangarin natin na lubusan at kilalanin ng Panginoon Jesus. You know why? Kapag sinubukan po natin at hinagad natin ang kilala ng Panginoon, the more you will fall in love with God. Amen. Amen. Subukan po ninyo. Subukan po natin na kilalanin ng Panginoon kung hindi ka lalo magmahal sa Diyos. Dahil ang Panginoon Jesus, mahal na tayo. Amen. Naman sa tatanong, isa sa mga question, paano ko makikilala ang Panginoon Jesus? Ano po? You go sa mga gawain. Very practical lang. You go to sa mga small groups. Lahat yan, pwede natin gawin na po. Kasi tayo ng Bible, devotion tayo, ano po. How do we prepare? Matthew chapter 28, 19 to 20. Kaya kumayo kayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Mga kapatid sa Panginoon, wala nang iba pang bibigyan na paghahanda kundi po ang gawin natin yung iniakan na trabaho sa atin ng Panginoon. Nung naintindihan ko po itong salita na ito, nung binubuo po natin yung gawain natin sa buong Ebenezer, piling ko bago pa lang ako naglilingkod sa Panginoon. I've been here since 2013 na church sa kami dito natapakon. Pero sa lahat ng ginawa ko, sabi ko, parang ginawa ko ibang bagay, pero yung pinakamuling inabiling sa akin ng Panginoon, hindi ko may ginawa. At nung naintindihan ko ito, mga kapatid sa Panginoon, sabi ko, parang ngayon pa lang ako naglilingkod sa Panginoon. Last week, inilaunch po natin yung ating pong Ebenezer Intentional Discipleship. Mga kapatid sa Panginoon, hindi ko po alam kung kayo po ay nasaan ngayong parte ng buhay niyo, pero bilang tumanggap ng gawain sa Panginoon, mga kapatid, let us be intentional. Saan? Sa paggawa ng alala. Amen. Kasi ito po ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng bansa. Amen. Amen. Let us share the word. Mag-alala po tayo mga kapatid sa Panginoon. Turuan po natin silang sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ko ibibigay sasabihin sa inyo ito at maramdaman niyo po yung bigat. Because Jesus is coming. Nauubos na talaga yung oras natin, mga kapatid sa Panginoon. Maybe tonight, dumating na ang Panginoon Jesus. Pag tinanong tayo, sige, tanongin natin ang una, sinong nag-aalaga sa inyo? Sino disciple sa inyo? Meron. That is the starting point. Dapat meron someone na tumutulong sa iyo para maintindihan ang salita ng Diyos. Dapat may someone na directly na ikipag-usap sa iyo how you would understand Bible, matulungan ka sa iyong spiritual growth. Dapat meron po. Kaya kung wala pa pong nag-aalaga sa iyo, please look for someone. Ask someone, pwede mo ba akong i-disciple? Pwede mo ba akong isama sa iyong health group? Lahat po ba tayo meron ng nag-aalaga sa atin? At darating tayo sa punto na tatanungin naman tayo, sino na ang inaalagaan mo? Sino na po ang inaalagaan natin? Mga kapatid sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ito po isang conviction ko mga kapatid. Kung babalik ang Panginoon Jesus ngayon,
Wala siyang ibang tatanungin sa akin, kundi itong binabasa po natin sa salita na kanyang ulit sinabi sa Matthew chapter 20. Wala siyang ibang tatanungin sa akin. Kasi ito yung iniwan niya po sa akin bago siya bumalik sa akin. Sa lahat na bumalik, si Jesus lang yung lagi natin kasama. Kaya sometimes, parang naisip natin, parang hirap naman ang trabaho noon. Kasi sabi na Lord ang pangako niya, I will be with you. I will be with you. Ang question is, pag bumalik ang Panginoon, pag tinanong mo, Lord, anak, ilan na yung nadala mo para maging alaga? Ilan na yung natulungan mo para sumunod sa mga pinag-uutos mo? Because that is our assignment. Nilagay niyo sa magpupunan ninyo yung assignment. Yung mga teacher, pag nagpa-assignment, sigurado tatanong ng kinabukasan. Amen? Diba? Yung mga teachers natin, pag nagpa-assignment sa susunod na araw, diba? Hanapin nila, get your notebook, masasabi mo, may assignment? Assignment ba? Hindi mo ginawa. Sana po sa muling pagbabalik ng Panginoon, pag tinanong tayo, get your notebook, alam natin yung assignment natin. Amen. Amen. Sana po alam natin yung assignment natin. At sabi ng Bible, gawin natin alagad yung mga tao. Amen. Alagad nino ng Christ. Alagad nino. Amen. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, tapos na po yung panahon na hindi po tayo intentional pagdating po sa pag-aalaga. Tapos na po yun. Ngayon po, sasadyain na natin. Sasadyain na natin magkaroon ng grupo ng ating pong health group. Sasadyain na natin na ating pwede mo akong alagaan. Sasadyain na natin na, hoy, punta tayo ng ganitong araw, magkakaroon tayo ng health group meeting. Sasadyain na natin. Kasi ito ang ating assignment. Amen. Ito ang ating assignment. Sabihin nga po, ito ang aking assignment. Put it in your hearts, mga kapatid sa Panginoon. Kasi pagdating ng panahon, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon Jesus, hindi lang ito basta pangako, hindi lang ito basta celebration, mga kapatid sa Panginoon. Pero ang tatanungin sa atin ng Panginoon, are we faithful enough para ibahagi sa mga tao yung salita niya? Are we faithful enough sa paglilingkod sa Panginoon that we did our assignment? Bumalik siya, pero siguradong babalik siya. Amen? Umalis ang Panginoon, nabuhay siya, pero sa muli niyang pagbabalik, mga kapatid, sana po we did our assignment. Let us live our lives na para bagang ngayong araw na yung darating ng Panginoon. Diba, yung mga nakaraan na in-announce na, may mga religion na nag-announce na darating na si Jesus 2020 daw. Nagpalit na yung mga tao, pinagbebenta na yung kanilang mga ari-arian, nag-imbak ng napakaraming asukal. Hindi ko alam ba't asukal ito. Nag-imbak ng maraming pagkain, iba naman, binenta na yung bahay, nagpunta na ng bundok. Kasi parang kung nakita nila si Lord, parang okay yung paligid nila. So and so forth, ang dami na. Pero tayo, paano ba tayo naghahanda? The way we can prepare is by knowing and by doing His works. Amen. Amen. Knowing Him and doing His work. Pagdating ng panahon, pagbabalik ng Panginoon Jesus, at sabihin sa atin ng Panginoon, good job. Gusto po ba natin na ma-experience yung sabihin ng good job? Good job. Let us do our assignment, mga kapatid sa Panginoon. Tatanungin ko ulit ngayon, sino nag-aalaga sa inyo? At sino pinahalaga? At sana, bago po matapos itong gawain natin, masagot mo sa sarili ko yung dalawang tanong na yun. Kasi napakahalaga po niyan, mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po solo journey. Hindi ito solohan na ako lang kaya ito.
Sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sama tayo. Sige po, sabihin mo niya sa katabi mo. Magkasama tayo. Magkasama tayo. Palalakasin kita sa panahon na nihina ka. Palakasin mo rin ako sa panahon na pinahina. Because that is inevitable. Hindi natin maiiwasan may pagkakataon, mahina tayo. Pero sa panahon na mahina tayo, kapatid, nandiyan yung iyong seatmate, nandiyan yung iyong nasa kanan, nasa kaliwa, palalakasin tayo. That is the purpose why we are in the church, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Amen? Pasalamatan po natin ng Panginoon sa mga kasama natin sa church. At ngayong umaga ito, mga kapatid sa Panginoon, ilagay natin sa puso natin na muling babalik ang Panginoon. Soon and very soon. Let us not waste our time, mga kapatid sa Panginoon. Pagbalik ng Panginoon, hindi tatanungin gano'n makakita ang Sunday na na-attendan mo. Gano'n kadami mga gatherings na napuntahan mo, gano'n karami ang may offering mo, may tithes mo, hindi yan. Hindi yan ang tatanungin ng tatanungin ng Panginoon sa atin na ilan yung nainatid mo papunta sa akin. That's the question. Let us stand up. Kumayin po tayo ang kapatid sa Panginoon. Let us commit with our hearts, Lord, I will do your ministry. Amen. Amen.